Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umupo si Natalia sa dulo ng kama, tahimik na iniisip ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Bigla na lamang siyang pinagsalitaan ni Ashton nang may matinding galit. Pagkaraan yon, habang mapait na umiiyak, nakatulog siya sa sahig. Ngunit nang magising siya kinabukasan, natagpuan niyang maayos na siyang nakahiga sa kama at maingat na naitakip sa kanya ang kumot. Alam niyang wala siyang ugaling bumangon sa kalagitnaan ng gabi at wala rin siyang anumang alaalang bumalik siya sa kama. May isang bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing si Ashton ang maingat na nagbuhat at naglatag sa kanya sa higaan. Ngunit may isa pang bahagi ng kanyang puso ang pilit na tumatanggi roon na naghahanap pa rin ng ibang paliwanag. Subalit iyon lamang ang katotohanan. Kung hindi siya mismo ang bumalik sa kama, walang ibang maaaring gumawa niyon kundi si Ashton. Nang tingnan niya ang kabilang bahagi ng higaan, napansin niyang maayos pa rin ang pagkakaayos nito. Ibig sabihin, walang natulog sa tabi niya. Sa madaling salita, hindi katabi ni Ashton ang kanyang pagtulog. Wala ni isang gusot ang bahaging iyon ng kama, maliban lamang sa pinagkahigaan niya. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Ang isipin pa lamang na magkatabi silang natulog ni Ashton ay nagdudulot na sa kanya ng kakaibang pakiramdam. At hindi iyon kaaya-aya. Kung may taong nanaisin niyang makasama sa iisang higaan at paglaanan ng kanyang buong pagmamahal at sarili, si Nicholas lamang ang taong iyon. Ngunit wala na ito. At tanging ang Diyos lamang ang nakaalam kung nasaan na siya. Napansin niya ang isang bag na puno ng mga kasuotang pambabae. Alam niyang para sa kanya ang mga iyon. Lahat ng damit ay pawang mamahalin at gawa ng mga kilalang taga-disenyo. Sa unang tingin pa lamang ay halatang hindi iyon mga telang mabibili sa karaniwang tindahan o sa mga murang bentahan. Binasa niya ang tatak ng isa sa mga damit. Napahinto siya sa paghinga. Mula iyon sa Zurich, isa sa mga pinakatanyag na bahay disenyo ng New York. Nais sana niyang harapin si Ashton at sabihing huwag na siyang bilhan ng ganoon kamamahaling mga damit. Ngunit ayaw niya itong makita. Sa tuwing naiisip niya si Ashton, unti-unting sumisiksik ang pagkakasala sa kanyang dibdib. Tama ito. Sila ni Nicholas ang nagkamali, hindi si Ashton. Wala naman talaga itong alam tungkol sa kanya. Nagbago lamang ang lahat nang italaga siya ni Nicholas bilang personal nitong sekretarya. Mula noon ay tila nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang payapa siya habang kasama si Nicholas. Ang madalas nilang pagkikita sa opisina, ang mapaglaro nitong panunuyo, ang matatamis ngunit nakatatawang linyang lagi nitong sinasabi, at ang init ng pagmamahal na ipinadama nito ang unti-unting nagpatibok sa kanyang puso. Habang mas madalas silang nagkikita, lalo rin silang naging malapit sa isa't isa. May kakaibang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan sa tuwing sinusubukan siyang hawakan ni Ashton, inaasar, o nililigawan sa mapang-akit nitong paraan. Ngunit kapag si Nicholas ang gumagawa ng mga iyon, iba ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Minamahal. Pinahahalagahan. Hindi tulad kay Ashton na sa bawat haplos ay tila nag-aalab ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Madalas niyang itanong sa kanyang sarili kung bakit isang simpleng paghawak lamang ni Ashton ay sapat ng guluhin ang bawat ugat at himaymay ng kanyang pagkatao. Samantalang ang haplos ni Nicholas ay nagdadala ng katahimikan at kapanatagan sa bawat bahagi ng kanyang damdamin. Napag-isip-isip ni Natalia ang lahat. Mahal niya si Nicholas dahil sa tuwing kasama niya ito ay nakadarama siya ng kapayapaan. Samantalang si Ashton ay isang babaero. Alam nito kung paano sindihan ang pagnanasa ng isang babae. Iyon ang nakasanayan nitong gawin. At iyon din ang dahilan kung bakit lalo niya itong kinamuhian. Babaero si Ashton. Naalala niya ang paulit-ulit nilang pagtatalo noon tungkol dito. Hindi lamang minsan kundi maraming beses. Isang araw, hiniling ni Nicholas na layuan na niya ito. Sinabi nitong gusto siya ng matalik nitong kaibigan na itinuring nitong kapatid, at handa itong gawin ang lahat para sa taong iyon.
Nagalit siya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya nang sabihin ni Nicholas na makikipaghiwalay ito sa kanya upang mapunta siya kay Ashton. Mula noon ay lalo lamang lumalim ang kanyang galit kay Ashton. Sa tuwing susubukan nitong hawakan siya, naghahagis siya ng anumang bagay na mahawakan, nagsasalita ng masasakit na salita, o sinusubukan pa itong sampalin. At sa bawat pagkakataong iyon, si Nicholas ang nagagalit. Isang patak ng luha ang tahimik na pumatak mula sa kanyang mata. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Lalo na't wala naman iyong iniwang anumang masayang alaala. Kumuha siya ng isang damit mula sa bag at nagtungo sa banyo upang maligo. Mas gusto niya ang malamig na tubig. Sa tuwing naliligo siya ng malamig, gumagaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at tila nawawala ang bigat ng kanyang isip. Iyon ang paborito niya. Lamig. Kung may isang panahon ng taon na pinakamamahal niya, iyon ay ang taglamig. Malamig. Ngunit ang simpleng pag-iisip tungkol sa lamig ay nagbabalik din ng napakaraming alaala. At ayaw na niyang buksan pa ang mga alaalang iyon. Mga sugat ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Samantala, nakaupo si Ashton sa sopa malapit sa malaking bintana habang nakatanaw sa malawak at napakagandang tanawin ng lungsod. Napakagandang lugar ng Korea, lalo na ang Timog Seoul. Isa itong lungsod na kahanga-hangang bisitahin at terhan. Gustong-gusto niya ang lugar. Kung maaari lamang, nais niyang manatili rito. Ngunit hindi maaari. Kailangan niyang umalis at bumalik sa Maynila. Naalala niya ang sinabi noon ni Nicholas. Nakipaghiwalay ito kay Natalia upang magkaroon siya ng pagkakataong makasama ang babaeng mahal nito. At iyon ang lalong nagpasakit sa kanyang puso. Hindi niya kailanman ninais na agawin ang anumang pag-aari ng kanyang matalik na kaibigan, lalo na kung ang nakataya ay ang puso nito. Hindi alam ni Ashton ang tunay na relasyon ni Nicholas at Natalia. Kaya sa tuwing nagkikita sila bilang matalik na magkaibigan, na halos magkapatid na ang turingan, malaya niyang ibinubuhos kay Nicholas ang lahat ng nasa kanyang puso. Palagi niyang ikinukwento rito ang kanyang mga pantasya tungkol kay Natalia. Hindi man lang niya na malayang unti-unti na pala siyang nahuhulog sa babae. Ngunit si Nicholas ang unang nakapansin nito. Nabasa nito ang damdaming nakatago sa kanyang mga mata. Kaya pinili nitong makipaghiwalay kay Natalia. Nang malaman ni Ashton ang malaking pagkakamaling hindi niya sinasadyang naging bahagi, sinubukan niyang itama ang lahat. Kaya nagsinungaling siya. Sinabi niyang gusto lamang niyang makasama si Natalia ng isang gabi at wala nang higit pa roon. Iyon lamang ang naisip niyang paraan upang mailayo ang sarili sa babaeng tunay niyang minamahal at maibalik sa kanyang matalik na kaibigan ang kaligayahang pinaniniwalaan niyang nararapat dito. Sinabi niya ang kasinungalingang iyon sa harap ni Natalia at Nicholas. Alam niyang labis na magagalit si Natalia. Batid niyang pagkatapos ng mga salitang iyon ay lalo lamang siyang kamumuhian nito. Ngunit kung ang kapalit naman yon ay muling mabubuhay ang pagmamahala ng kanyang matalik na kaibigan at ng babaeng mahal nito, handa niyang tanggapin ang lahat. Masaya na siya roon. Kaya niyang ibuwis ang sariling buhay para kay Nicholas. Kung tutuusin, maliit na sakripisyo lamang ang pagsisinungaling na iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, halos durugin siya ng bawat salitang binitiwan niya. Sapagkat alam niyang noon pa man ay nahulog na siya kay Natalia. At ang damdaming iyon ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na siya muling bumalik sa New Zealand. Nanatili na lamang siya sa Maynila at doon itinayo at pinatakbo ang kanyang negosyo. Bihira na rin siyang makipag-ugnayan sa mga negosyante sa New Zealand. Habang lalo niyang inilalayo ang sarili sa buhay ng kanyang mga kaibigan, lalo ring napupunit ang kanyang puso. Hindi niya kayang bumuo ng sariling tahanan at pamilya kapalit ng pagwasak sa pag-ibig ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya magagawa iyon. Higit sa lahat, pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit, pagkaraan ng 6 na buwan mula nang umalis siya, isang hindi inaasahang tawag ang muling nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang tawag ay nagmula sa isa pa niyang matalik na kaibigan. Si Allen. Ngunit hindi ang mismong tawag ang yumanig sa kanya, kundi ang balitang dala nito. Dinaanan si Ashton ng matinding pagkabigla sa balitang ang kanyang matalik na kaibigan, na itinuring niyang kapatid, si Nicholas, ay nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan.
At ang huling taong nais nitong makita ay si Ashton. Samantala, nagsimula ng mainip si Natalia sa loob ng silid. Naidala na ng serbisyo sa silid ang kanyang almusal, kaya nakahinga siya ng maluwag. Hindi na niya kailangang lumabas at makaharap si Ashton. Habang walang ginagawa, nilibot ng kanyang paningin ang buong silid. Doon niya napansin ang telebisyon. Parang napakatagal na mula nang huli siyang makapanood nito. Mula nang mahuli siya ng kanyang ina, hindi na siya muling nakagamit ng telepono, ni nakapanood man ng telebisyon. Wala na siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa mundo. Isa-isang pinalitan ni Natalia ang mga estasyon, naghahanap ng anumang maaaring makatawag ng kanyang pansin. Ngunit biglang may isang balitang nagpatigil sa kanya. Parang gumuho ang kanyang mundo. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nawalan siya ng masabi. Tuluyang naglaho ang lahat ng laman ng kanyang isipan. Ang paggunita sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 1 taon at kalahati ay yumanig sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi na niya alam ang susunod na hakbang. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kanyang silid. Nakita niya si Ashton na may kausap sa telepono. Mabilis siyang lumapit dito at tumayo sa tabi nito, hingal na hingal habang walang tigil ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Pagkakita pa lamang ni Ashton sa kanyang kalagayan, agad itong naging alisto. Kaagad nitong tinapos ang tawag. Ano nang nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Bakit ka umiiyak? Si Nicholas. Pautal niyang sambit. Nabulunan ng hikbi ang kanyang tinig at tuluyan na siyang napaiyak. Kinabahan si Ashton. Hindi pa niya nasasabi kay Natalia ang tungkol kay Nicholas. Ilang ulit na niya iyong binalak, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng tamang pagkakataon. Ano nang nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Napanood ko. Ang balita. Hirap na hirap niyang sabi habang pilit na kumukuha ng hangin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin kay Ashton. Ang mga mata nito ay puno ng sakit, lungkot at hindi maipaliwanag na pighati. Sapat na iyon. Nakuha na niya ang lahat ng sagot na kailangan niyang malaman. Hindi siya pwedeng mamatay. Sigaw niya ng buong lakas. Bigla siyang nanghina. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Tuluyan siyang bumagsak habang walang tigil ang mapait na pag-iyak, nawari kasabay niyon ang pagguho ng lahat ng pag-asang matagal niyang pinanghawakan. Sa susunod na kabanata, mabubunyag ang buong katotohanan tungkol sa trahedyang sinapit ni Nicholas at ang huling kahilingang iniwan nito na tuluyang magpapayanig sa puso ni Natalia at Ashton. Kasabay nito, haharapin nila ang isang desisyong maaaring magbago sa kanilang buhay magpakailanman at magbukas ng panibagong yugto ng kanilang kapalaran. Kaya abangan natin.